Kumusta kayo? Na-miss ko kayo kasi wala kami dito last week. Nakakamiss pala, no? Kahit mawala ka lang ng isang linggo. Malamang si Jenna, miss na miss din tayo. Ilan linggo kang wala ka rin? 3 weeks. Ikaw naman ay nag-enjoy sa iyong passion. Today, I will not be using a PowerPoint because we will be studying one of the, I think one of the most significant miracle na ginawa ng Panginoong Jesus sa ating Biblia. At kung kayo ay may mga Biblia, buksan niyo yung Bible niyo sa Matthew, Book of Matthew, chapter 14, verse 13 to 21. But before that, basahin muna natin ang ating declaration or commitment. Meron ba tayo dyan kapatid? O sabayan niyo na lang ako? Yan. Let's stand. Today, I will listen to God's word. It empowers me by His instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I will be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. Praise God. Pwede tayo mga po. At buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Matthew, chapter 14, verse 13 to 21. Now, the Bible or the Gospels have recorded 37 miracles. 37 miracles. But these miracles are distributed along the 4 Gospels of the New Testament. Mayroon dalawang miracle na nasulat sa 4 na libro ng New Testament. Ano yung una? The resurrection of the Lord Jesus. And yung pangalawa is the feeding of the 5,000. Now, kung titingnan natin, bakit siya sinulat doon sa 4 na libro sa New Testament, kung titingnan natin, there must be a significant. Mayroong kahalagahan, mayroong importante, at may gustong ihatid sa atin ang salita ng Lord. Kung mayroong gustong ihatid sa atin ang miracle na ito, bakit ito sinulat sa 4 na Matthew, Mark, Luke, and John? Now, siguro pagkain ng pinag-uusapan, talagang madaling maalala, no? Siguro kaya sinulat ni Matthew, John, ni Mark, ni Luke, pagkain. Yun lang yung naisip ko. But there are more reasons for us to study. At kailangan natin to namnamin at maintindihan kasi alam ko mayroong magandang balita sa atin ang Lord ngayong umaga nito. Now, we will be studying this chapter, these verses, verse by verse. So, ready na kayo? Okay. Basahin natin. Kung mayroon doon kapatid, okay lang. Pero I want you to read your own Bible. Kung mayroon kayo sa cellphone. Ang gamit ko dito ay NIV version. Sabi doon sa verse 13, when Jesus heard what had happened, so mayroong na-predict ang Panginoong Jesus, hindi ko alam kung bad news to o good news. He withdrew by boat privately to a solitary place. So nung narinig niya yung mga bagay na to, gusto niya magpag-isa. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. Now, this miracle happened around the lake of Galilee, or the Sea of Tiberias. Itong lake na to, almost napakaraming mga miracle ang ginawa ng Panginoong Jesus sa paligid ng lake na to. At even doon sa mismo lake na yun. Now, sabi sa verse 14, when Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick. So, nung si Jesus at kanyang mga disipulo ay pupunta na sa solitary place, nabalitaan ito ng kanilang mga tao sa paligid ng lake na yon, at ang ginawa ng mga tao ay sinundan nila ang
Hindi ko alam kung sila ay naglakad, nagtakbuhan, nag-e-bike, nagmotor. There are a lot of options. But only one thing is important. Excited sila. Excited sila. Now, as evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food." So meaning, Jesus teach from morning to evening. Walang alisan. Kaya maganda kayo. Walang alisan. Ngayon, walang dahilan para tayo ay mainit. Kasi sila maghapon. Di ba? Ang ginawa ng mga disciple is kinat na nila ang Panginoong Jesus. Siguro balak ng Panginoong Jesus hanggang bukas pa. Kaya huwag niyo akong ikat, ha? Sabi doon, Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." Hindi na nila kailangan umalis. Bigyan niyo sila ng makakain. Sabi ng mga disciple, "Jesus, Lord, gabi na. Pauwi na natin sila. Wala dito mabilhan ng pagkain. Walang night market, walang ano, walang lahat." Now, sabi ng Panginoong Jesus, okay, bigyan niyo sila ng makakain. Kakat-kat kayo, nabigyan tuloy kayo ng trabaho. Diba? Sabi doon, "We have here only 5 loaves of bread and 2 fish." So mayroong bata doon. Kung titinan nyo sa book of John, mayroon doong bata. Pero dito sa book of Matthew, walang bata. Pero yung isda at ang pinapay ay doon. Hindi yun nawala. "Bring them here to me," he said. And he directed the people to sit down on grass, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. Verse 20, "So they all ate and were filled, and they took up 12 baskets full of fragments that remained. Now those who had eaten were about 5,000 men, besides women and children." Let's pray again. Father God, thank you for your word, Lord God. Lord, tulungan mo kami, Lord God, na mahimay at makuha namin, Lord God, lahat ng nourishment, Lord God, verse by verse, word for word, sa iyong mga salita. Lord, salamat ka, Ma'am, at sa iyo namin binabalik lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, kung titignan natin, this lake has a measurement of about 21 kilometers by 13 kilometers. So, 21 kilometers, malayo-layo dito. Sa Kangshan, ilang kilometers papunta dito, bro, pag nag-GPS kayo. Malapit lang. Hindi nyo alam. Ilang kilometers? Hindi nyo tinitingnan yung kilometers, yung oras, no? So, kung 20 minutes ang biyahe mo, tapos ang takbo mo is 100, so meron kang 20 km per minute. So malayo-layo yun. Now, ang ginawa nila, nung paalis na yung mga ano pala si Pamela, so I'm under that. Okay, I will be speaking in English. Now, when Jesus and the disciples are going to the other side, going to the solitary place, the people heard this thing. Now, they're excited also. They want to go to the place before Jesus arrived. But before that, sabi natin kanina, Jesus heard what had happened. Ano ang nangyari? Balikan natin, the chapter before this chapter, John the Baptist, the cousin of Jesus, was beheaded. Inubutan ako. Now, John is, alam natin na malapit sa Panginoong Jesus. Kung ikaw merong mahal sa buhay at nabalitaan mo na pinatay o namatay o nawala na, anong mararamdaman mo? You will be sorrowful. You will be sad.
Malulungkot ka. I think this is the reason why, sabi ng Panginoong Jesus, gusto kong mapunta at gusto kong mapag-isa. Kasi tayo minsan, pag bad news yung naririnig natin, di ba? Anong usually nararamdaman natin? Gusto natin mapag-isa. May mga gusto kumausap sa iyo, hindi mo pinapansin, dahil hindi maganda yung mood mo at malungkot ka, mas gusto mo yung mapag-isa ka. So gusto ng Panginoong Jesus pumunta sa solitary place. Now, ano naman yung nung nabalitaan ko ng mga tao, natakbuhan sila. Gusto nilang unahan ng Panginoong Jesus. The question is, alam kaya ng mga tao yung nangyari sa castle ni Jesus Christ? Does the people knew what happened to the castle of Jesus Christ? Does the people knew what was Jesus Christ? Kung ano yung kanyang pinagdadaanan? Sa tingin nyo, alam ng mga tao. Now, in our life, sometimes we are being insensitive. Minsan, insensitive tayo. When we are expecting something sa isang tao, hindi na natin minsan inaalam kung ano yung kanyang pinagdadaanan. And usually, OFW have been through all of this situation. Minsan nga, di ba, dahil sa dami na nag-expect sa atin, ang dami na nag-expect sa atin sa Pilipinas, minsan, ang gusto na natin gawin, ang ginagawa na lang natin is magbigay ng magbigay. Pero deep inside, nag-iisip din tayo, naghahanga din tayo, na sana man lang ay kinukumusta tayo. Na sana man lang ay kinukumusta tayo. Dahil maraming pagkakataon sa ating buhay na nakakaligtaan tayo. Hindi nila alam yung mga pinagdadaanan natin. They don't know or they didn't even bother to ask what we are going through. Because we are posting a lot in social media that we feel at okay tayo. Nakakakain tayo ng masarap, nakakainom tayo ng masarap. But when we are alone, most of us are going through something. At dahil tayo ay mag-isa, minsan naghahanap tayo ng kalinga na ating mga pamilya. That's why my question is, are these people who are expecting miracle from Jesus knew what Jesus experienced? What is the situation that Jesus have been through? Sana alam nila, no? Siguro hindi nila talaga alam. Naghahangad sila na may makukuha ako. May makukuha ako sa taong ko. Hindi nila alam yung taong ko. Meron palang pinagdadaan. That is one point. Now sabi doon, hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. Naglakad sila, tumakbo sila. They are excited. What about us? Are we excited? Are we excited? Now, sabi ko doon sa Dalyaw that kung excited ka, dapat Monday pa lang nakaready na yung susuot mo. Isang patunay na excited ka. Dumating yung Sunday. Pero kung Sabado, hindi ka na ganun siguro ka-excited. Di ba? Tama ba? Narinig ko lang yan sa picture nung narinig ko yung nasakta lang. I was hurt, you know. Excited sila. Why? Why? Because they are expecting something from Jesus. The reason why most of us are excited to go to church because we are expecting something. And that's the reality. Yan yung realidad ng ating buhay. Although we are serving the Lord, ginagawa natin ito bilang commitment sa Kanya, but at the back of our mind and deep inside our heart, we're expecting something. We're expecting miracles to happen in our life. Kaya tayo pumupunta sa church. Hindi tayo pumupunta para lang makipag... It sounds selfish.
but it's the reality. It's the reality. Now, ang sabi doon, sa verse 14, when Jesus landed and saw the crowd, He had compassion on them and healed their sick. Tayo, paano natin tinitingnan ang ating kapwa-tao? How do we see our neighbors? The people around us. Now, kung ako, tinitingnan ko kayo as, sasabihin ko sana masaya, pero parang malungkot kayo. Ayan, masaya na. Ngayon, tinitingnan ko kayo as masaya. May pera, maayos ang damit. Parang yung sinabi ko may pera, lalo kayo nalungkot. I'm looking at you now, smiling. But Jesus is looking at the back of your smile. Jesus saw your pain. Jesus saw what you need. Jesus saw what are the things going through on your mind. The pain, the struggle, the trials. Yun yung nakita ng Panginoon Jesus. That's why, sabi niya, I have compassion on them. Sa ibang chapter, same miracle, sabi niya, I saw them like a sheep without shepherd. Ano ibig sabihin nun? Pag ikaw ang sheep, para kang pakalat-kalat ng dyan, wala kang mawang, kailangan mo ng shepherd, kailangan mo ng tagapaggabay. Why? Because most of us are experiencing something, struggling something sa mga buhay natin at kailangan natin ng Panginoong Jesus. Now, kung ikaw, titingnan mo yung kapatid mo, yung kaibigan mo, yung kasama mo sa door, nakikita mo siya na masaya. Pero hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan niya. Vice versa, sa ating mga buhay, pinapakita natin na masaya tayo. Because kahit gusto natin na yun yung maging tingin nila sa atin, minsan nagsisinungaling tayo sa mga sarili natin. Minsan nagsisinungaling tayo sa mga sarili natin. But Jesus, alam niya kung ano yung truth, ano yung tunay na nararamdaman mo sa puso. Kapatid, alam ng Lord kung ano yung nararamdaman mo sa mga oras na. Are you sad? Are you happy? Are you struggling from something? Those are the questions na minsan pilit natin itinatakwil. Kasi iniisip natin, wala namang makikinig sa atin. But the word of Jesus Himself said, when He saw the crowd, He had compassion on them. Naniniwala kayo? Pag ang tao may compassion sa'yo, anong gagawin niya? Anong gagawin niya? Pag ikaw mahal ng tao, anong gagawin niya? He will do something for you. He will do something for you. Mayroon siyang gagawin. Because to show your love, you need to do an action na maramdaman niya yung pagmamahal mo. Love without action is nothing. Useless. Amen. Verse 14, sabi doon, when Jesus saw the crowd, He had compassion on them. Now, maraming chapter or verses sa Bible na nagsasabing mahal tayo ng Diyos. Isa-isain ko, mayroon akong 4 na example. Sabi doon sa Matthew 9:36, Jesus saw the crowds harassed and helpless like sheep without shepherd and had compassion on them. Matthew chapter 14, verse 14, Jesus saw a large crowd and felt compassion for them, healing their sick. Matthew 20, verse 34, Jesus had compassion on 2 blind men, touched their eyes, and immediately they received their sight. Mark 6, verse 34, Jesus saw a large crowd and had compassion on them, teaching them many things. Now, Jesus had compassion on the crowd, but Jesus also
had compassion for you personally. Personal. Personal magmahal ang Lord. Masarap. Pakinggan. Para alam mo, personal na mahal ka ng Lord. Kasi minsan, pag tayo nasa crowd, ang tinitingnan natin ay yung sarili natin. Pag tayo nagpa-picture at na-develop na yung picture, anong una-unang titingnan? Tsura mo. Hindi yung tsura ng kaaway mo. Nakasama mo doon sa picture. Amen. Why? Because we are always taking considerations of ourselves. Mas kinukonsider natin yung sarili natin. Kaya ganun yung reality. Amen. That's why Jesus is always personal. Mahal niya yung crowd. Pero mahal ka niya. Amen. Mahal ka niya. All these people are expecting something from Jesus. All these people are expecting something from Jesus. Now, verse 15, mukhang hindi ako magkakagala. 15 agad ako. 13, 14, 15. Verse 15, sabi doon, as evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place, and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food." Galit kayo mga disciples. Sa tingin nyo, pag ang tao gutom, minsan, madalas, mabilis, magalit. Sabi ko nga, ano ba? The way to a man's heart is through his stomach. Sino rin mo yung mga asawa, girlfriend? Lagi nating tandaan yun. Kasi pag yung man nagutom, hindi mo na yan makausap ng matino. Tama ba, Brother Shafi? Amen. Bro, tama? Amen. Bro, tama? Kaya lagi nating tandaan yun. The way through a man's heart is through his stomach. Kaya lagi natin silang busugin. Amen? So, posibleng galit sila. Posibleng galit sila. Depende doon sa magbabasa. Pag ikaw gutom at binasa mo yung Bible, malamang galit ka. Amen? Pero kung ikaw busog at binasa mo yung Bible, malamang cool ka lang. Relax lang. Alam niyo, mas masarap magbasa ng Bible pag ikaw gutom. Kasi nagkakaroon ka ng emosyon. Ayaw ba ng Lord? Nagalit ka? It's fine. Because gusto ng Lord, personal siya sa'yo. Hindi ka ano ba? Nagpa-plastic? Nagkukunyan sa nararamdaman mo. You can tell to God all the things that you want to tell. Huwag kang makunyan. Honest si God sa atin. Sabi ng mga disciples, send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food. Now, from morning to evening, hindi umalis sa mga tao. 5,000 men. Hindi pa kasama doon yung mga bata, mga nanay, lola. Hindi pa kasama. So kung titignan natin, siguro mayroong mga 12,000 o 20,000. Anong estimate nyo? So tingin nyo, anong estimate nyo? 20? Diba? So maraming tao. Walang umalis. Why? Because they are expecting something. Pag ikaw may gusto, kaya mo mag-peace. Tama? Pag ikaw may gustong makuha, kaya mo mag-peace. Yung 5,000 na mga kalalakihan, hindi umalis.
Kasi ang mga lalaki, pag may gustong makuha, kaya nilang magtiis. Ang mabigat pag nakuha na nila, nawawala na yung pagtitis. Amen. Ayaw nila mag-ingat. Amen. Remember Jacob. Sino nakakilala kay Jacob? With Jacob, meron siyang gustong makuha yung pagmamahal ng isang mapapag-asawa. Ang pangalan ay si Rachel. Amen? Rachel? So sabi nung yung pinsan niya, ay yung ano niya, tiyuhin niya, mag-serve ka, 7 years. So nag-serve si Jacob, 7 years. Ang problema, nililang siya ng kanyang tiyuhin, maging binan. Ang binigay sa kanya si Leah. Now, sabi ni Laban, yung kanyang biyanan, maging biyanan, gusto mo talaga makuha si Rachel? Gusto mo talaga siya yung pangasawa mo? Mag-serve ka ulit. Anong sabi ni Jacob? Mag-serve ko ulit, 7 years. Total of 14 years. You know what? The Bible said in Genesis 29:20, ito yung sabi mo, ito yung pinaka-romantic na verse sa Bible. Sabi doon. So Jacob served 7 years for Rachel. Tandaan natin, nag-serve na siya ng 7 years before. So a total of 14 years. So Jacob served 7 years for Rachel. And they seemed only a few days to him because of the love he had for him. Romantic, di ba? Yung ba yung gusto mo, Grace? 14 years. Sabi ni Grace, 10 days lang, okay na eh. Sabi niya, ang tagal naman ng pag ano ko. Okay na sa akin, kahit 14 days, 2 weeks lang. Uuna agad ako. 14 days lang. Hindi mo na papahirapan, magkakakilala naman kami pag kami na. Di ba bro? That is the reasoning. Siguro mayroon pa kayong babae na gugustuhin to. Para wala na. Now, meron pa kayong lalaki. Nakakayanin to. 2 weeks nga, 14 days nga lang. Ayaw na yun. Ihatid ng motor ng first day, second day, third day. Isang linggong pag-ibig ng kakalabasan. Now, how beautiful it is. Kaano kasarap na maramdaman ng isang babae na siya ay pinaghirapan. Kakampi mo na ako sa mga babae. Right? Jay? Ang sarap sa pakiramdam. Now, yung mga lalaki naman, ang hirap naman. Pagpaabutin niyo pa ng 14 years, mga kababaihan. Hindi ba ang boss-bossan niyo naman? Kasi kawawa naman. Nag-effort na, sobra-sobra na yung pag-e-effort nila. Hindi na siguro reasonable. Kumampi na ako sa inyo. Patas na tuloy tayo. So, nag-antay sila. Dahil nag-expect sila. Nung dumating na yung gabi, ano nangyari? Kinumpronta nila Panginoon Jesus. Sabi na, Lord, walang makain dito. Alisin na natin sila. Sumagot ang Panginoon Jesus. Sabi ng Panginoon Jesus, sa verse 16, Jesus replied, they do not need to go away. You give them something to eat. Hindi nila kailangan umalis. You give them something to eat. Yung expectation nila na magiging solusyon doon sa problemang kinakaharap nila, hindi pala yun yung solusyon. Now, yung mga disciple niya, yung tao na nag-offer ng solusyon, nagsabi ng solusyon sa Panginoong Jesus,
ang ginawa ng Panginoong Hesus, ibinalik sa Kanya yung responsibilidad. Mahirap pala pag nag-suggest tayo kay Lord, no? Babalik sa atin, tayo ang gagawa. Kung titingnan natin sa Bible, Jesus or the Lord or God always used someone. Laging ginagamit ng Lord o laging gumagamit ang Lord ng tao to perform His miracle. Kung mayroong gustong gawin ang Lord sa buhay ng community, sa buhay sa mga buhay sa mga Israelites, He always calls someone. Lagi siyang may tinatawag. Sabi nga, to be able to accomplish God's miraculous plan, kailangan manggaling to sa mga willing people. Sa mga willing people. Kung mayroong taong willing. Now, kailangan natin ma-resolve yung problema. Mayroong 20,000 katao, gutom, pagod, naglakad, tumakbo, inaantok na siguro, gabi na. Kailangan nila ng makakain. They need food. Pero nagtyaga sila, nagtiis sila. Ang sabi ni Philip, kung babasahin nyo, doon sa book John, sa miracle, sabi doon, sa verse 5, Then Jesus, after magsalita ni Philip, sabi ni Jesus, Then Jesus lifted up His eyes, and seeing a great multitude coming toward Him, He said to Philip, Where shall we buy bread that this may eat? Saan tayo bibili ng tinapay? Now, verse 6 sabi doon, But this He said to test Him. Tinanong niya si Philip, para lang pala i-test siya. You know why? Because for He Himself knew what He would do. Kapatid, ano man ang struggle mo ngayon, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, na hindi mo alam yung solusyon, sabi ng Panginoong Hesus, for He Himself knew what He would do. Alam ng Lord kung anong gagawin niya. Alam ng Lord kung anong gagawin niya. The Lord knew what He would do, kung ano man yung problema mo, kung ano man yung struggle mo, kung ano man yung paghihirap na dinadaanan mo ngayon, kung ano man yung nararamdaman mo, kung ano man yung desire ng puso mo, kung ano man yung gusto mong mangyari sa buhay mo, the Lord knew what He would do. Amen ba? Naniniwala ka? Alam ng Lord, nothing is impossible with God. Kahit tingnan mo na hindi na imposible na, ang sabi ng Lord, for He Himself knew what He would do. Hindi mo alam kung anong gagawin mo sa problema mo. You don't know the solutions of your problem. But Jesus Himself said, personally, tinest ka lang. Tinetest lang kita. Sabi niya kay Philip, tinest ko lang. Tinitingnan ko lang kung may gagawin ka. Tinitingnan kung willing ka. Pag tinawag kita at meron akong ipapagawa sa'yo, tinitingnan ko lang kung uuo ka. Pero alam mo na yung gagawin ko, kahit hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Pag tinawag tayo ng Lord, I will believe. Willing mo tayo. Pag mayroong gusto ipagawa sa atin ng Lord, hallelujah. Minsan nagkirap mo kasi hindi mo alam ang gagawin mo. Amen? At minsan iniisip natin, pag nag-uo kay Lord, baka marami siyang kunin sa akin. Minsan yun yung iniisip natin eh. Mayroon tayong kinakatakutan. Ayaw natin tumayo, ayaw natin mag-serve, ayaw natin mag-commit because we don't know what to do. Pero sabi ng Lord, for He Himself knew what He would do.
Hindi naman kagandahan yung boses mo, pero may boses ka naman. Nagdi-desire ka na tumayo at maka-join man lang kahit back up, pero dahil natatakot ka, sabi mo sa sarili mo, pag andun na ako, doon nakatayo, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Baka mamula ako, pagtawanan ako. Kapatid, for He Himself knew what He would do. Kailangan mo lang mag-oo at gagawin ng Lord ang kailangan niya gawin para sa'yo. Yan. That is, yan yung pangako ng Diyos sa atin. So pagka naramdaman mo sa sarili na mayroon kang pagtawag galing sa Lord, isipin mo that this is only a test for you to say yes or to say no. Seryoso na naman ako. Minsan, ang sarap pag seryoso kasi tinitingnan mo yung mga mata nyo. Talagang gusto niyo naman, yes lahat. Lord, pag tinawag mo ako, yes! Lord, pag meron kang ipapakomment sa akin, yes! Lord, pag kailangan mo ng tulong financially sa church, yes! Lord, pag kailangan mo ng tutugtog, yes! Lord, pag kailangan mo na maglilinis, yes! Magluluto, yes! Lord, hindi ako marunong magluto. Oh, God Himself knew what He would do. Ibibigay niya sa iyo yung YouTube, yung recipe. Lahat ng kailangan mo to fulfill His promises to you. Amen. Amen. Kailangan ng tulong ni Brother Arthur? Yes! Kailangan ng tulong ni Sister Jen? Yes! Titingnan ko yung mga nag-amen. At sasabihin kay Jenna, isa-isahin kayo. Kailangan yes ang sagot niyo, pag no. Okay. When man does the natural, God does the supernatural. Niniwala kayo? Our belief system, usually as human being, is natural. Hindi natin minsan mawari kung paano mapupulfill yung gusto ng Lord na gawin sa mga buhay natin. Halimbawa, si Brother Arthur, sabi niya, hindi naman ako ganun kagaling. Pero along the way, ginagamit siya ng Lord. Ginagamit siya ng Lord. At pag nagpapatuloy ka lang, darating ang araw, malalaman mo na lang, no, hindi ko na palang alam. Dati, 2 verse lang ang alam ko sa Bible. Jesus wept. Jesus wept lang alam ko. Tsaka yung John 3:16. Yun lang ang sa ulo ko sa Bible. But dahil nagsabi ka na oo, a-attend ako, magkukumit ako, tatanggapin kita Lord as my Lord and Savior at magpapatuloy ako, God knew what He would do for you. Lord, hindi ako makapunta, wala akong motor. Lord, wala akong pamasahe. Lord, pagod ako. God knew what He would do. Kung pagod ka, bibigyan ka ng Lord ng kalakasan. Parang agila. Amen. Madaling salita, we have no reason to say no. But it's fine. Pag tumating yung point na talagang pagod ka, sabihin mo muna, Lord, pahinga muna ako. Okay lang. Sabi nga kanina, the Lord knew what you are going to do. Pero pag ikaw lagi nilang pagod, alam din ng Lord ang gagawin niya sa'yo. Amen. Ano kaya ang gagawin niya sa'yo pag lagi ka nilang pagod? Magpahinga ka na. Lagi ka na mapagod, magpahinga ka na lang. Amen. Verse 17, sabi doon, we have here only 5 loaves of bread and 2 fish. The answer. Sumagot sila sa Panginoon Jesus. Sabi nga, meron lang kami. Meron lang kami.
We have here only 5 loaves of bread and 2 fish. Minsan, minamaliit natin kung anong meron tayo. Minamaliit natin kung anong meron tayo. Stop discrediting what God can use in your life. Because there's so many people that come to God and they say, they will, sabi nila, it's just, ito lang yung meron ako. Nung malapit sila kay Lord, sinasabi na, ito lang meron ako. Pero pag lumapit ka sa Lord, kung sa tingin mo, hindi yun enough, gagawin ng Lord ang mga bagay na yun more than enough. Amen. Madalas, ganun ginagawa ng tao eh. Di ba? Sinasabi natin sa mga sarili natin, ito lang meron ako, Lord. Ano yung 3 T na tinuturo sa atin palagi? Time, talent, treasure. Time! Lord, ito lang meron ako eh. Meron lang akong 2 hours per week. Sapat na yun. Sa Sunday, hindi ka na makakatin ng practice, ng prayer meeting. Kasi yung sabi mo, Lord, ito lang yung meron ako eh. Ito lang kaya ko maibigay. Time, talent. Lord, pang video okay lang, karaoke lang yung boses ko eh. Hindi ako pwede. I am not capable of standing to lead the praise and worship because my voice is only dedicated to karaoke, video okay. Yun na yung meron ako eh. Talent, treasure. Lord, ito lang yung kaya kong ibigay ngayon eh. Talagang ang dami kong problema, ang dami nag-expect sa akin, kulang pa yung ipapadala ko. Lord, hindi ko ito kaya ibigay sa iyo. We have here only 5 loaves of bread and 2 fish, the answer. Madalas ito yung sagot natin sa Lord. Now, ano sabi ng Lord? And this is one of the best answer na sagot ng Lord. Anong sagot ng Lord? Andiyan pa ba sa mga Bible niya? Anong sagot ng Lord? Verse 18. Bring them here to me. Bring them here to me. Lahat ng pagkukulang mo, lahat ng kabigatan mo, lahat ng struggle mo, bring them here to me. Dalhin mo yun sa akin. Hindi man yan sapat. Alam mong kulang na kulang sa mga nag-e-expect sa'yo, sabi ng Lord, bring them here to me. Kulang man yung talent mo. Sa tingin mo hindi sapat yung talent mo, bring them here to me. Nag-struggle ka financially, walang-wala ka na, sabi ng Lord, bring them here to me. May problema ka sa pamilya mo, may sakit yung anak mo, nanay mo, tatay mo, magulang mo, kamag-anak mo, bring them here to me. May problema ka sa trabaho, maraming galit sa'yo, kinakainisan ka, nagdadamdam ka, wala kang mapuntahan, wala kang makausap, bring them here to me. All the things that you struggle in life, personal, spiritually, emotionally, financially, everything sa buhay mo, sabi ng Lord, bring them here to me. Yun yung pangako ng Lord. Na pag dinala mo at isinuko mo yun, if you surrender all these things sa Lord, may gagawin mo. From not enough, He can do the more than enough. This is the miracle. Yung hindi enough, yung kulang, madalas tayo nag-fall short sa mga buhay natin. Amen. Madalas tayo nag-fall short. Why? Because a lot of people are expecting something from us. Ano ang na-expect ng mga tao sa paligid natin? Time, treasure, talent.
Yun yung ini-expect ng mga tao sa paligid natin. Kaya nga, yun yung binibigay natin, di ba? We are giving this tea in life because a lot of the people around us is also expecting these things. Ang problema, we are fall short from the glory of God. Madalas kulang. Gusto mo tumulong, hindi ka makatulong kasi kulang. Gusto mong magpadala ng mas magiging masaya yung nanay mo, di ba? Yung anak mo, kulang. Meron ba dito laging sobra-sobra? Lahat pala tayo kulang. Amen, mga babae. Bakit kayo minsan nasasaktan? Kasi hindi naibibigay yung ina-expect nyo, ay, kulang. Kala ko sasabihin nyo, treasure, gold digger, gano'n. Buti na lang, tinitingnan ko yung mga bibig ko nyo lahat time. Nandito nga ako sa simbahan. Praise God. Bring them here to me. Pangako ng Diyos, isa puso na. Isa puso natin. Huwag mong dalhin doon sa tropa mo. At upuan nyo. Sabi ng Lord, dalhin mo sa akin. Yung problema mo hindi mariresolve pag dinala mo doon. Minsan, pag sinabi mo yon sa kaibigan mo, bukas, alam na ng kaibigan niya. At yung kaibigan niya, nasabi na doon sa pinsan niya na nasa Taipei. Ang layo. Sabi nga, God, Jesus, hear the news. Minsan naririnig natin good news, pero madalas bad news. Amen. Kanino mo pipiliin ibigay yung mga nararamdaman mo at mga struggle na naranasan mo sa buhay? Sa paanan ng Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, lahat ng burdens mo, dalhin mo sa akin. At magtiwala ka. You must be faithful and you need to trust na mayroong gagawin ang Panginoong Jesus sa buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Sarap. Sarap. Sa kabila ng verse 13 hanggang verse 17, pagdating ng verse 18, sumagot ng Panginoong Jesus. Sabi niya, okay na yan. Dali mo sa akin. At mayroon akong gagawin. Sabi sa verse 18, now, kung titignan natin, ang nagbigay ng tinapay at isda ay yung bata. Ang tanong ko, buti na lang, hindi pa niya nakain. Kasi kung alas 7 na natagpuan ni Philip yung tinapay at hiningi niya doon sa bata, buti na lang, ang schedule ng dinner ng bata is 7:30. Kaya, nakuha pa ni Philip. Amen. Minsan, sa mga buhay natin, nakakain natin yung hindi pala dapat na kinain natin. Yung hindi para sa'yo, na dapat pala binigay mo sa Lord, nakain natin. If the boy already eat the loaves and the fish, ano gagamitin ng Lord? To feed the 20,000 men and women. Kaya huwag niyong kainin agad. Magkantay-antay muna. Amen. Yung time mo, yung oras mo, meron niyang pinaglalaanan. Now, usually sa mabuhay natin, selfish tayo. Selfish tayo. Gusto natin, gamitin na agad natin.
para sa sarili natin. What if pala, yung time mo, gusto pala ng Lord, kunin. Yung sabi mo, meron lang ako 2 oras na nakapag-rest ako. What if gusto kunin pala ng Lord yan dahil bibigyan pa pala niya ng more than enough rest sa buhay mo. Meron akong kaunting natitirang pera. Sunday na. Imbis na ilalaan mo sa offering, sa church, may tulong sa kaibigan mo, sa pamilya mo, minsan naging selfish tayo, ibibili ko muna to. What if gusto pala ng Lord, kunin yun. Now, dahil ginamit mo, kinain mo, you will be missing the miracle. Why? Because in the following verses, yung 5 loaves at 2 isda was multiplied. Kaya mag-isip-isip muna tayo. Mag-isip-isip muna tayo. What if kinain ng bata yung tinapay at isda? Now, kung tinignan natin, merong pattern. Merong pattern. To be able to multiply the 5 loaves and 2 fishes, there's a pattern. The first one is, the pattern is that the miracle first had to be released from somebody. Kailangan i-release. Nirelease doon sa bata. Binigay ng bata. Nakakatuwa nga kasi hindi siya nag-complain. Inisip ko nga, paano kung kasama yung nanay nun? Away yun. Sino mo, agawin yung pagkain ng anak mo? Sino dito ang nakipag-away na nanay? Kaya ginagawa ng anak? Wala. Buti na lang. Talagang lahat tayo gustong isurrender yung meron tayo. Kailangan i-release. Yun yung first. Had to be released from somebody's hands. So Jesus said, give it to me. So it started with a moment of surrender. Nag-start siya sa pagsuko. Pag meron kang sinurrender sa buhay mo, expect the miracle. Marami ba tayong ayaw bitawan? Madalas, ayaw natin bumitaw. Kaya nga nabuo yung kantang, gusto ko nang bumitaw. Gusto natin sa kanta, pero pag tayo na lang, ayaw natin bumitaw. We always have hard time giving up something. Nahirapan tayong i-give up. Nahirapan tayong mag-let go. Nahirapan tayong mag-surrender. Alam nyo, pag hindi ka nag-let go, para kang naglalagay ng bitterness sa buhay mo. Hindi mo kayang i-let go. Imbis na may release mo na yung bigat, hinanamnam mo pa yung bigat, at pag yung bigat na yan tumagal, lalong bibigat yan. Di ba? Kaya sabi ng Lord, ang unang pattern is surrender. I-give up mo. Yun yung una. And then, God took the bread, took it, and the Bible says, He blessed. Anong sinabi niya? Bless niya. Sabi doon, sabi sa verse 19, and He directed the people to sit down on the grass. Mayroon siyang instruction. Sa ibang chapter, ang nakalagay doon, He grouped the people into 50s. Like 50. So yung 20,000 divided by 50, ilan? Hindi ko rin alam. Sinubo ko lang kung magaling, meron magaling sa math. 20,000 divided by 50. Father Jordan. Oh, education sa Pilipinas talaga mababa na quality. 100. Nagkuha ko tayo ng cellphone. Nalutog bigla ako. Kahit ako, hindi ko lang sagot. Sabi doon, He give thanks. And before that, sabi doon,
taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, tumingin siya sa langit. Then he give thanks. He give thanks. Usually, pag nag-give thanks, parang sana doon na mangyari yung miracle eh. Pasalamat ka na, di ba? Kaya kapag kumakain tayo, we give thanks to our food. Tapos kain na. Usually, yung give thanks, yun yung dulo. Doon humihinto. At pag nagpasalamat ka na, you are already expecting that the miracle will happen to your life. Yun yung minsan iniisip natin na mangyari sa mga buhay natin. But wait. Sabi doon, and he broke the loaves. He broke the loaves. Kaya pala, nung naging Kristiyano ako, sana iniisip ko magiging okay yung buhay ko, magiging relax na lang ang buhay ko, pero parang lumala pa yung problema ko. Ang ina-expect ko nung naging mapagpasalamat ako, magiging matatanggap ko na yung mga pinadasal ko sa buhay ko, yung mga pinapangarap ko, yung mga dinidesire ko, akala ko okay na. But Jesus broke the loaves. Minsan kapatid, mararanasan mo maging broken hearted. Minsan you will experience that your life will be broken into pieces. Minsan, masasaktan ka. Before you go or before you arrive, before the miracle will happen to your life, sometimes God will break your heart. Minsan, babasagin ng Lord ang puso mo. Hindi lang 2 pieces. He will break it into pieces. Mararanasan mo yung sakit na before hindi mo naman naranasan. By just following the Lord, by just surrendering the Lord, by just giving up your life to the Lord. The first thing that you imagine is that after I follow you, Lord, my life will become flawless. Magiging okay yung buhay ko, but what happened to me? Namatay yung tatay ko, nawala yung anak ko, pinagkakaisahan ako ng mga tao sa paligid ko, ang daming problema ang dumarating sa buhay ko, hindi lang isa. Sometimes the problem comes in a crowd. There are crowds. They don't come alone. The problems in life, minsan dumarating sa buhay natin, para siyang crowd o problem that will overwhelm your life. Na parang gusto mo lang sumuko. By just surrendering to the Lord. Nag-commit ka lang. Bakit naging ganun ang buhay? Tanong natin yun, mga Kristiyano. Yun yung tanong natin mga Kristiyano. Kaya yung iba ayaw. Takot sila. Pero tayo, hindi tayo natatakot. Palakpakan niyo yung sarili. Hindi kayo natatakot. Hindi ako natatakot na maranasan ko yung mga bagay na yun. Why? Because the Lord had a promise for me. Basagin niyo man ang sarili ko. Alam ko mayroon siyang plano para sa akin. Mayroon siyang plano para sa akin. And then, something happens. Nung pinasag ng Lord yung binurok yung tinapay, and then something happens. That He takes it, and then He breaks it, and He breaks it now. Nung binasag niya, binrik niya, anong next siyang ginawa? Then He gave them to the disciples. Binigay niya sa mga disciples. And the disciples give them to the people. Saan nangyari yung miracle? Where do you think the miracle began? Binrock ng Panginoong Jesus into pieces.
binigay niya sa mga disciple, and the disciple give them to the people. There is a connection. Tulad ng sinabi ko kanina, for you to receive the miracle, the crowds are expecting something from Jesus. Kailangan mong mag-connect. And God will use people to give, for you to receive the miracle. Mayroong taong gagamitin ng Diyos. Hindi sasabihin ng Diyos, ano na? Pag tayo nangangailangan minsan, mayroong taong dumadating para tayo tulungan. God will always use people to do the miracle for you. So kung hindi ka pa napupunta sa church, wala kang connection kay Sister Jenna, kay Sister Jen, kay Sister Titch, mahirap pala mag-expect ng miracle. Amen. Bro, mayroong pattern. Mayroong pattern. God will always use people to bless you. He can bless you. I-bless ka ng Lord. But minsan sa buhay natin, He will use people to bless you. Kaya tayo naging Kristiyano, may tumawag sa atin. May nagtsaga sa atin. May nag-evangelize sa atin. Para ma-bless tayo, gumamit siya ng tao para lapitan tayo, pagtsagaan tayo, akayin tayo, and then, what will we are good? Ano naman ang gagawin natin next? Tayo naman yung magiging blessing para sa kanila. So yun yung multiplication na nangyayari. Yung nauna, na nakatanggap, sila naman yung nagbigay sa likod, nagbigay. And now, verse 20, tapos na tayo. So they all ate and were filled, and they took up 12 baskets. Bakit 12 baskets? Kasi 12 disciples. Halangan si Peter, pagbitbit ng dalawa, magre-reklamo yun. Di ba? Siguro si John, magtitiis pa pagbitbit niya yung dalawang basket. Si Peter, kukumplan yun bro. Bold pa naman yun. Di yun nagpapakinag. Di ba? Kaya 12 basket, dahil 12 disciples. From 5 loaves and 2 fishes, it becomes more than enough. From not enough, it becomes more than enough. Siksik, biglig na umaapaw na biyaya ang natanggap nila by just surrendering the 5 loaves and 2 fishes. Now, what do you expect? Ano yung expect natin? Expect more. But we need to surrender also. Tayo guys. It's time. Sabi sa verse 20 to 21, so they all ate and were filled, and they took up 12 baskets full of the fragments that remained. Those who had eaten were about 5,000 men, besides women and children. Ang sinulat sa Bible is 5,000 men lang. Akala ko dito makakaligtaan na yung women and children. Pero hinabol sabi ng besides women and children. Sa mga buhay natin, mahirap maging generous. Mahirap magbigay kung tayo naman ay nakakaranas ng pagkukulang. Kung minsan tayo ay walang maibigay, minsan tayo ay short. Ang sakit, minsan gusto natin magbigay, hindi naman natin kaya magbigay. Kapatid, today, I want you to surrender everything that you have been through in your life. Kung ano man yung pinagdadaanan mo sa mga oras na to, you surrender it to the Lord.
said, give them to me because I knew what I would do sa mga problema ang pinagdadaanan mo ngayon. Ibigay mo yan sa akin. Give them to me. It seems na wala nang imposible, wala nang solusyon. It seems impossible na kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Parang hindi natin kayang solusyonan. Pero sabi ng Lord, bigay mo yan sa akin. Na-overwhelmed man tayo ng problema, si Lord hindi na-overwhelmed ng problema meron ka. Just surrender everything to Him and He will do everything for you. Lord, I thank you for today. I thank you for this morning. Salamat, Lord God, na hindi mo kami pinabayaan. Salamat, Lord God, at binibigyan niyo kami ng lakas na harapin yung mga kabigatan, yung mga sakit. Salamat, Lord God, at binigyan niyo kami ng healing. Dahil yun yung gusto namin makuha, Lord God, galing sa iyo, Lord. Marami kaming healing na hinihingi sa iyo, Lord God. Financially, Lord God, emotionally, Lord God, spiritually, Lord God, mentally, Lord God. Lord, kailangan namin ng healing. Pero sabi mo sa iyong mga salita, when you saw the crowd, you feel the compassion for them and you healed them. Lord, we believe you. We trust in you. Na hindi magbabago ang iyong mga salita yesterday, today, and forevermore. Na mananatili itong totoo sa aming mga buhay. At pag ito in-apply namin sa aming mga sarili, we will receive the healing. Hindi lang para sa sarili namin, kundi para sa mga mahal namin sa buhay. Na kailangan ng healing, Lord God. Lord, sa mga relationship namin, sa aming pamilya. Minsan, akala namin mag-broken na, Lord God. Lord, give us the healing. Cure all the pain that we experience in our life, Lord God. Minsan, hindi namin kayang bitawan, hindi namin kayang mag-let go. Initis namin yung bigat. Kakayanin namin yung bigat. Kahit sobrang bigat. Lord, give us the courage. Give us the strength to surrender all these things to you, Lord God. Dahil naniniwala kami sa pangako mo, Lord God, na pag ito ginawa namin sa mga buhay namin, Lord God, may gagawin kayong miracle sa aming mga sarili, Lord God. Lord, we thank you. From more than or from not enough, you make the miracle and you turn our life into more than enough. Lord, we trust everything to you. Lahat ng mangyayari sa amin sa hinaharap, Lord God, we trust everything to you. But this moment, Lord God, we want to surrender all these things sa iyong pangalan, Panginoong Hesus. Salamat, Lord God. Hindi mo kami pinabayaan. Salamat, Lord God. Patuloy niyo kami iningatan. Salamat, Lord God. At binibigyan niyo kami ng kalakasan at comfort sa kabila ng kabigatan na nararamdaman sa aming mga buhay. Lord, we thank you for everything. For the greatest miracle na binigay niyo sa amin. Salamat naman. We give up all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Are we blessed po ba mga kapatid? Palakpakan na natin ang ating Panginoon. Tayo sa ating pangalawang gawain sa tithes and offering. Samahan niyo po ako na basahin ang ating verse sa umagang ito. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Ang sabi po dyan, ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay ng inyong mga pangangailangan
para lalo pa kayo makatulong sa iba. Ito po yung team verse natin ngayong buwan ng June, di po ba? Dito po, itunuturo ng Panginoon kung kanino naggagaling lahat ng ating mga kinakain, mga ginagamit, mga pangangailangan natin. Dito tinuturo ng Panginoon na kung paano tayo maging generous, mga kapatid. Sino po ba mga generous dito? Praise God po. Amen. Diba, napakasarap sa feeling na tayo yung nagbibigay, hindi po ba? Sino po yung nagagalak at natutuwa na nakakapagbigay tayo? Mas nakakagalak at mas ginhawa sa puso yung tayo ang nagbibigay kaysa tayo ang binibigyan. Amen po ba? Ipinaparating lang sa atin ng Panginoon na lahat ng meron tayo ay sa Kanya galing. Na nawa, gusto ng Panginoon ay ma-share din natin ito. Hindi lamang ang ating mga financial, kundi sabi nga ni Kuya kanina, yung 3 T, ang time, talent, and treasure. Pero sa Panginoon, sabi dito sa tithes and offerings, kailangan natin ibalik kung ano man ang nararapat sa Panginoon. Diba? 10% lang naman mga kapatid ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Di po ba? Pero ang binitira niya sa atin is 90%. Ganun tayo binibless ng Panginoon kasi 90% ang binibigay niya sa atin. Ang kailangan lang na 10%. Ang 10% na to ay hindi na pupunta sa mga bulsa ng mga kapatid. Kundi mga kapatid, napupunta itong mga tithes and offering natin sa gawain ng Panginoon. Which is, tulad po nitong June, may gumraduate po tayo na isang kapatid sa Taichung, si Pastor Arnel po. Yung mga binibigay po natin dito, mga kapatid, hindi po natin yung pinangluluwisa at pinang-Starbucks. Kundi pinang-rerenta po yan ng ating church, mga ginagamit po dito sa church. Kaya mga kapatid, wag po tayong magdalawang isip na ibalik ko nararapat sa ating Panginoon. Amen po ba? At doon din po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 15, ang sabi dyan, pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Di ba? Yung mga blessings na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi natin kayang ipaliwanag yan, mga kapatid. I-share ko lang mga kapatid na kung gaano kabuti sa akin ng Panginoon. Kasi napakahirap, mga kapatid, na maging isang nanay na mag-isa lang na sumusuporta sa mga anak. Kaya blessed na blessed ako at amazed na amazed ako sa Panginoon kasi hindi niya hinahayaan na masero ako. Ganun ba man, kahit na nandun na may pagkukulang or kakulangan minsan, hindi niya pa rin pinapabayaan na masero at hindi ko maibigay yung pangangailangan ng aking mga anak. Na-amaze ako sa Panginoon kasi sobra talaga yung blessings na binibigay niya sa akin. Kaya mga kapatid, hindi tayo pinipilit ng Panginoon na magbigay. Dapat talaga nasa puso ang ating pagbibigay, hindi tayo napipilitan. Yun lamang po mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Yes Lord, hallelujah Panginoon, pinupuri ka naman, pinapasalamatan o God sa umagang ito Panginoon na pinagkaloob mo sa amin o God. Unay nga po Lord God na ikaw aming Diyos na buhay. Dakila ka sa lahat o God, ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari at patuloy Panginoon namin dadakilain. Pupurihin sa sambahin sa amin po o God. Salamat nga po Panginoon sa umagang ito Panginoon po na ipinagkaloob sa amin Lord sa mga salita mo Lord God na ibinaba sa umagang ito Panginoon. Hayaan mo Lord God na mag-remake sa aming puso at isip Lord na magamit namin sa pang-araw-araw namin na pamumuhay Lord God na hindi kami lalabas Panginoon ko sa bahay pa ng bahay na ito Panginoon ko na hindi namin dala-dala ang iyong mga salita Panginoon ko. Salamat Lord sa mga reminders mo o God. Salamat sa pagmamahal mo sa amin Panginoon ko sa kabila Lord God ng aming mga kakulangan Panginoon, sa kabila Lord God ng aming mga nagagawa na hindi kalugod-lugod sa iyo Panginoon. Salamat Panginoon dahil patuloy mo kami tinatanggap at patuloy mo kami minamahal Panginoon. Salamat nga po Lord God sa mga kapatid ko Lord God na nakasama namin sa umagang ito Panginoon. Bless them O God according to your will and purpose Panginoon ko. Ganun din po sa anak mo na ginamit sa umagang ito Panginoon kay Brother Nestor Panginoon ko at sa kanyang pamilya Panginoon kay Mami Sheila Lord God at sa kanyang dalawang anak na si Sean at si Shana Panginoon. Patuloy Lord God na bless them O God ng siksik, liglig at umaapaw ng pagpapala Panginoon ko at patuloy Lord God na gamitin mo sila
sila, Panginoon ko, sa ikakalago ng iyong kingdom, Lord God. Na marami pa silang ma-share ng mga salita mo, Panginoon ko, sa mga nangangailangan ng iyong mga salita, O God. Salamat muli, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga blessings, Panginoon ko, na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon, na patuloy mong ibinibigay sa amin lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. At patuloy, Lord God, na i-bless mo nga po ang aming mga company, Lord God, na nagsisilbing source of income namin, Panginoon ko. At patuloy na maibalik namin, Lord God, ang nararapat sa iyo, Panginoon, at patuloy na maibigay namin ang pangangailangan